Tayong lahat po ay magsitayo at buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 7. Atin pong tinutunghayan ang preaching ng ating tagapagligtas, preaching in the Mount. Tayo po ay nandito na sa Matthew chapter 7. At babasahin po natin ang ilang mga talata, verses 7 down to 11. And everybody, let's read all together the Word of God. Let's read, begin. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Napaganda na mga tinuran ng ating tagapagligtas. Hindi mo maitatatwa na ang ating tagapagligtas is not a cruel master. He is a good master. Ang kasalanan, yan po ang cruel master. Don't you know that a person who remains in sin is a servant of sin? Maraming mga umaalipin sa mga tao sa ngayon. Naalipin sila ng kanilang mga bisyo. Inaalipin sila sa worldliness. Inaalipin sila ng computer. Inaalipin sila ng alak. Inaalipin sila ng sugal. Inaalipin sila ng kanilang mga antok. Kada gising inaantok na. Inaalipin din sila ng kanilang tiyan. Kada kibot, pagkain. Kaya hindi makapunta ng simbahan dahil magugutom daw ang tagal-tagal mag-preach. Ang mga bagay na yan, maraming mga inaalipin tayo at makikita natin ang pag-alipin ng kasalanan hindi ho magandang bagay. But our Master, our Christ, is a good Master. Although tayo ay magsusuko ng ating buhay at kuminsan ay ating iiwanan yung mga bagay sa ating buhay, iiwanan natin ang ating pong mga libro, iiwanan natin ang ating mga propesyon, at iiwanan natin ang mga gawain sa bahay para sa isang paglilingkod, para mapag-soul winning, para makapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Iiwanan natin, and we know with all our hearts that our Jesus will never forsake us. Amen. Na kapag may problema, ay hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya naririto ang kanyang salita. Sabi niya, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Ang sabi ng Panginoon, for everyone that asketh, he would receive. And everyone that would seek, he will find. Kung ikay maghahanap, makakasumpong ka. Ay hirap yung hanap ka ng hanap, pero hindi mo naman nakikita yung iyong hinahanap. Parang yung nanay mo paggalit na lang, sige, pag hindi mo yan makikita mo. But you see, when you seek, then you shall find. And sabi din ng Panginoon, and if you knock, you will be knocking on a door that will be open. Hindi ho yan mananatili na nakapinit. Hindi yan mananatili na nakasara. Sapagkat ang atin pong tagapagligtas is a good master. Amen. Kaya ho tayo magpasalamat sa Kanya. And ito po ang magiging ating babatayan ng ating pag-aaral. Ask, seek, and knock. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa amin pong kalagitnaan, at ito po magbigay sa amin, ng, 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 ng
na kung meron pong ikaw ay tinatawag full-time sa gawain, ay maunawa niya, Panginoong Diyos, that you are never a cruel master. Na noong tinawag mo ang mga apostol, and with your words, follow me, and they followed straight forward. At hindi po sila nagdalawang isip, hindi niyo po sila pinabayaan. Panginoong Diyos, ito rin po ang ipaunawa mo sa bawat isa sa amin. Sa mga bagay na iniutos mo po na aming gagawin, kahit kailan, Panginoong Diyos, kung meron man pong mga bagay na hindi magandang naging resulta ng aming paggawa, you will never leave us nor forsake us. Kaya nga po, maunawa po namin, Panginoon, sa inyong mga salita, na hindi ka po nagbibiro at hindi ka po nagbibigay ng masamang mga kaisipan, because you are a good God and a good Master. Kaya po, Panginoong Diyos, sa umagang ito, muli punuin mo ang aming puso at kaisipan ng mga bagay na ito. Alam namin, dakilang Diyos, na ito ay inyong iniwan sa amin upang amin pong susundin. At ito'y lalakaran, pananampalatayanan. Makita mo po na aming ginagawa at malugod ka po, Panginoong Diyos, sa aming pagsunod sa iyong kautusan at sa iyong paraan. Patawad sa aming pagkakasala at pagkukulang. Pagpalain mo rin po ang special number sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seat. Ang kaligtasan mong bigay, nagdulot ng bagong buhay. Kahit sa sala ay lipos, ako nga ba ay tinubos? Ano nga bang ihahandog sa kabutihan mo? Magtatapat sa'yo, maglilingkod sa ngalan mo, kapurihan, walhati mo'y naisin ko. Ang aking buhay ihandog sa kabutihan mo, O aking Diyos. Ang kapahingang dulot ng pagtitiwala sa'yo, kapighati at pagsubok na pagtatagumpayan ko. Ano nga bang ihahandog sa kabutihan mo, O aking Diyos? Ang kaaliwan mo ay sapat sa dumaranas ng lumbay. Kamatayan may dumating o malugmok sa pagdaing. Mananagat ka lagi sa kabutihan mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod sa ngalan mo, kapurihan,
Amen. Mabuti ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hindi ho tayo lugi na tayo ay naging mananampalataya. Kung minsan meron mang mga mananampalataya na nagbibiruan at nagsasabi na buti na lang nakapag-asawa muna ako bago ako naging Baptist. Yan po ay mga biro lang. Pero mas marami ako narinig ang sabi, sana naging Baptist muna ako bago nag-asawa. At naipaliwanag sa akin kung ano ang tamang pag-aasawa. Dahil ngayon ay lipos sila ng problema. Hirap na hirap yung babae. Pero nakakapagtaka na mas marami ring mga kalalakihan na mananampalataya na hirap din sa kanilang kabiyak. Meron pa ng isang preacher nagsabi, ang pag-aasawa ay pagtitiis. Sabi namin ni Dr. Ed, maaring sabihin yun ng misis namin, pero hindi ko yata kayang sabihin yun. Marahil siyang nagtiis, pero ako ay hindi nagtiis. Siya nagtiis sa akin. Pero tingnan po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Amen? Kaya kung kayo ay mananampalataya ngayon na young people, at hindi nyo ilalagay sa inyong puso, sa inyong isipan, ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang turo, sooner or later, when you defy the will of God, ikaw din ang huling iiyak. At sasabihin mo, bakit kasi hindi pa ako nakinig sa Panginoon? Amen? Kaya ngayon pa lang ay makinig ka na sa Kanya. Because He is a good God. In fact, yung ating text ay pagpapatunay kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Biro mo, siya mismo nagsabi, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. At hindi lang yan, for everyone that asks, he will receive. He said everyone. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Yan ang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At ito pong teksto natin ay pag-ulit lamang ng ating Panginoon sa kanyang kautusan noon sa Old Testament. Ano ang utos niya sa atin? Jeremiah chapter 33 in verse number 3. Tingnan po ninyo ang salita ng Diyos at nariyan po ang isang utos ng Panginoon. Ang sabi ng iba ay napakarami daw utos ng Diyos at nahihirapan sila. Pero itong utos na ito ay bagay na napakaganda and it is not a grievous commandment. Ang sabi ng Panginoon, call unto me. It's a command. Hindi yan suggestion. Hindi yan pakiusap. Yan ay utos. Ano ang utos ng Diyos? Call unto me. Tumawag ka sa akin. Call unto me. At ang sabi niya, I will answer thee. Pag ika'y tumawag, ako ay sasagot sa iyo. At ang sabi niya, and hindi lang ako sasagot, I will show thee great and mighty things. Mga bagay na dakila, mga bagay na magaganda, yon ang ipapakita niya sa atin. At hindi lang ho yan, sabi niya, even the things which thou knowest not. Hindi mo sukat akalain na ibibigay sa iyo at ipapakita sa iyo at gagawin sa iyo ng Diyos ay gagawin niya. Hindi mo inaasahan yung bagay na yan. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabuting Diyos. Siya ay masarap na paglingkuran. Utos ng Panginoon. Hindi yan suhestyon. Utos ng Panginoon sapagkat maaaring ikaw ay magdalawang isip sa pagtawag sa Kanya. Marami kong nakausap, sabi, bakit hindi ka lumapit? Nahihiya na po ako eh.
Bakit ka nahiya? Kasi ilang beses ko na hong nagawa. Kung minsan tayo bilang mga mananampalataya ay ganoon din ang ating nararanasan. Pero rest assured in the eyes of our God, tinuruan tayo na bawat pangangailangan kay Pastor, napakaliit namang pangangailangan nito. Hindi ko na itatawag sa kanya. Ito lang naman po. Hindi lang itatawag ko pa sa kanya. Di ba baka mapapagod po ang Panginoon? Yan, mali kasi ang pagtingin mo sa Diyos. Ang tingin mo sa Diyos ay para siyang tao na napapagod siya sa bawat detalye. Hindi mo ba alam, kapatid, pati yung buhok mo? Kung may buhok ka, alam ng Diyos yan. At hindi lang niya alam, kundi bilang niya. At hindi lang yung mga nandyan, pati yung nalaglag, alam niya kung kanino yung mga buhok na nandyan na naman. Ano isa sa mga sa nakakapandiri pag kayo nasa sa CR ay yung mga buhok na nalalaglag na hindi tinatanggal, no? Kada pag may gumagamit, sino na naman? Kaninong buhok na naman to? Hindi ko malaman kung sino. Ay, hindi ko naman po pwedeng kuhanin at titingnan kung ito ba buhok mo. Kaya gumamit. Kung minsan pare-pareho naman ang kulay. Pero tingnan niyo, ang Panginoon, hindi na yan magpapa-DNA test kung kanino yung buhok na yan. Alam niya kung kanino yan. Do you know why? Because He knows every detail of our lives. Hindi ho mapapagod ang Diyos kahit maliit na bagay. Kayang-kaya mo naman, gawin mo na yan. Gusto ng Diyos na nagbibigay. Gusto ng Diyos na siya'y aktibo sa buhay mo. Na kahit maliit na bagay, ang sabi niya, you call unto me and I will answer thee. Hindi ho siya tao na napapagod. Kaya nga ho, ito'y napakagandang utos sa atin. Kaya nung sinabi niyan, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Bagay ho na dapat nating sinusunod sa ating buhay. Alam po ninyo, mahirap tumawag sa isang taong nagbibingi-bingihan. Pero maraming salamat ang ating Diyos ay hindi ho siya bingi. Hindi ho siya far-fetched. He is not watching us from a distance. Kaya yung awitin niyang mali. Because my God is just a whisper of a prayer away. Kahit sa akin pong pagmumuni-muni, kahit sa akin hindi man malakas yung aking boses, but my God knows the beating of my heart. Bawat isa sa atin. Kaya ano sabi na ba, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Hindi mo pa hinihingi, pero alam mo, deep inside your heart, because you delight in the Lord, He knows your heart. Yun po ang Diyos. Yung katabi mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung pastor mo, hindi naman niya alam na nasa puso mo. Kaya paminsan kahit ikaw ay magrason, hindi man maiintindihan. Kahit na anong rason mo, yun ang nakita, kaya yun ka. But my God knows the reason and knows the heart. Kaya pong ipagpasalamat natin sapagkat ang ating Diyos ay hindi ho nagbibingi-bingihan. Kaya noong unang panahon sa ngayon ay pareho lamang ang paraan. Kaya nga maging sa larangan ng kakayanan at pangangailangan ay pareho pa rin. The Old Testament, the New Testament at sa ating panahon. The need is still the same. May pangangailangan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, tumawag ka. Amen. Huwag kang masyadong mataas sa Diyos na parang wala kang pangangailangan sa Panginoon. Sa totoo lang kasi marami sa atin ang akala nila na kailangan lang nila ay pera. Kaya yung mga may trabaho, hindi na siya humihingi sa Diyos. Ang hihingin ko sa Diyos, may trabaho ako, na-promote na naman ako. Linggo-linggo may pera ako, hindi ako nawawala ng pera. Kasi ang alam mong pangangailangan lang pera. Alam mo yung pangangailangan lang ang pera, ang tawag mo natin dyan, mukha pera. Hindi lang pera pangangailangan mo.
Hindi lang pera ang pangangailangan ng isang tao. We have spiritual need. At kahit kailan, ang sabi ng Panginoon, kahit anong makamtan, lahat ay makuha mo lahat ng kayamanan ng mundo, napapahamak naman ang iyong kaluluwa. Yes, you have a spiritual need. Right, best? Meron kang pangangailangan spiritually. Hindi lamang yung pagkain mamaya. You have your food. Totoo yun, kailangan mo. Kailangan ng tiyan na kumakalam ng pagkain. Kaya masakit yan, sumasakit yan. Kailangan ng katawan ng gamot kung yan ay may sakit. Kailangan ng katawan ng pahinga kung yan ay pagod. But you see, you have a spiritual need. Kaya kung ikay pupunta sa simbahan kagaya nito, you must understand that you have a spiritual need that only Jesus can satisfy. May napakagandang awitin ho yun. At nais ko pong basahin sa inyo. Sino po nakakaalam niyan? Only Jesus can satisfy your soul. Amen? So I'd like us to render a special number to ourselves. And nakikita natin, let the message of the song tell us kung bakit ang sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. Bakit sinabi ng Diyos, knock and the door shall be open, seek and you shall find, ask and you shall receive. Bakit ho hinihingi na? Sapagkat may pangangailangan ka. Pero gusto kong makita mo ngayong umaga na hindi lamang pera ang pangangailangan, na hindi lamang pagkain ang pangangailangan, na hindi lamang gamot ang pangangailangan, na hindi lamang social ang pangangailangan. It's not just a relationship that you need. You have a spiritual need. That only my Jesus can satisfy. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the wide world o'er, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord, for only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. If you could have the fame and fortune, all the wealth you could obtain, yet you have not Christ within, your living here would be in vain. There'll come a time when death shall call you, riches cannot help you then. So come to Jesus, for only He can satisfy. Only Jesus can satisfy your soul, and only He can change your heart and make you whole. He'll give you peace you'll never knew, sweet love and joy and heaven too, for only Jesus can satisfy your soul. Tandaan mo, kapatid,
Yan ang tandaan mo, kaibigan. When death shall call you, what can riches do? When death shall call you, what can your profession do? Lahat ng iyong mga diploma, lahat ng iyong mga transcript of records, lahat ng mga eskwelahan na iyong pinasukan, anong magagawa niyan sa kamatayan mo? Only Jesus can satisfy your soul. Kaya nga ngayon pa lang ay maunawaan mo ang dahilan kung bakit ang Panginoon nagsabi, ask, seek, knock. You know why? Because you have a need, and that need only Jesus can satisfy. You need love. You need joy that the world cannot give. You need peace that the world cannot give. Only Jesus, ang Panginoon lang. Kung ikaw ay tunay na magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Kristo, not by religion, but by a real relationship. Marahil sinasabi mo, ikay may religion naman, meron naman akong sinisimbahan. So what kung may sinisimbahan ka? Ang tanong, meron ka bang relasyon sa Panginoon? You may be in a religion, you may be in a group, you may appear to be someone who has a religion, but only a form. Forma lang. Walang tunay na pagkakilala. Kinakailan maunawaan mo ang mga eternal na mga bagay ay kailangan natin today, what we need and what people need. At ngayong modernong panahon na ito ay hindi ho nagbago ang pangangailangan in terms of spiritual need. At kailangan pa rin natin ang salita ng Diyos. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, Matthew chapter 4 and verse number 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. At alam mo ba na yan ay winika ng Panginoon, quoting from the Old Testament. Tingnan mo niyan, Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter number 8. Verse number 3. Ito po ay kausap ng Diyos ang Israelites na pinalikas niya magmula sa Ehipto. From that land where there is plenty, pinalakad sila ng Panginoon papunta doon sa Promised Land. At sila po ay dumaan sa wilderness. Yung wilderness po na yan ay wala, it's a desert. Hindi maayos ang you will not stay in the wilderness, and you will not like it to be in the wilderness. Verse number 3, and he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers knew, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Kaya marahil kung ikay nakakaranas ng gutom at nakikita mo ikaw naman ay Kristiyano at nakikita mo na ikaw nakakaranas ng taggutom sa inyong buhay, ay para lang malaman mo na hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi maging sa salita ng Diyos. Kaya it is not a reason for a person to say, wala kaming kakainin kaya hindi muna ako sisimba at hindi ako makikinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan kung ikaw ay nagugutom nga, masigit na ikaw ay makinig ng salita ng Diyos. Pag malaman mo na kung ikaw ang katawan mo ay nangangailangan ng pagkain, ng kanin, ng pandesal, ng tubig, ng gatas, kung yan ay kailangan niya ng boy bawang, kung yan ay kailangan ng iyong katawan, kailangan ng iyong kaluluwa ang salita ng Diyos. Na kahit bumabagyo, kahit na merong baha, dahil kailangan kumain, nakakapunta ng palengke.
silent night. Di ba? Susuungin ang lahat sapagkat kailangan kumain. As masarap pa naman yung tuyo at may sinangag. Wow, ang sarap nun. Tapos may konting kamatis. Pupunta sa palengke. Kakatukin yung aling puring. Aling puring, pakibuksan po. Ay, sarado, may bagyo. Ay, kailangan ko. Ay, bibili lang ako. Magkano ka ba? Bibiliin kita kung ayaw mo magbukas. Makakapunta, makakuha ng pagkain, dadalhin pa uwi sa bahay. Kasi kailangan. Amen? Kaya nga mga Kristiyano, alam nila na kahit mahirap ang buhay, kahit may problema, pupunta ng simbahan, may kinig ng salita ng Diyos. Dahil kailangan ng kaluluwa. Same need. Kaya sabi ng Panginoon, ask because there is a need. At huwag mong iisipin na ang pangangailangan lang ay physical. We always have a spiritual well-being. And ang sanlibutan si Maslow, he came up with an hierarchy of need. At ang inuna niya, doon sa baba, yan ay kaniyang pagkain. Yan ay medicine. Yan ay mga clothing. Pagkatapos yung sumunod ay yung social. Ang pinakahuli na need na sabi ni Maslow ay yung spiritual need. At yun ang pinakamaliit. Pero sa isang Kristiyano ay hindi ho yan ang dapat na kaisipan. Baliktarin mo ho yun. Sapagkat mas mahalaga ang spiritual na bagay. Amen? Kaya kung tutusin bilang mga anak ng Diyos, kaya ho, magmula sa langit, bumaba ang ating Panginoon upang itulos sa atin that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. At nakakalungkot na may mga Kristiyano pa rin mas nauuna ang mga bagay sa sanlibutan. Kaya nung sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung minsan, tayo, I always use this as an example. Unahin mo muna ang Diyos. Yung ipinapagawa ng Diyos, ay dapat lamang, yun muna ang gagawin mo bago ang lahat. Eh kasi pastor, may problema ako dito eh. Ay siya, di gawin mo. At iiwanan ka ng Diyos. Kasi ayaw mo namang unahin ang sinasabi niya. Halimbawa, mga magulang. Sino pong mga magulang dito? Andito ho kayo? Nasira yung laruan ng iyong anak. Eh ikaw ay mekaniko, alam na alam mo yun. Pero inuutusan mo yung anak mo na bumili ng mantika. At sabi ng anak mo yun, kasi nasira po yung binili ninyong yung laruan ko, mahal na mahal po ito. Biro mo 1,500. Ayusin ko ho ito. Ang utos mo, bumili ka ng mantika. Ay ayaw niyang sumunod. Bakit? Kasi ang mantika, piso. Itong laruan ko, 1,500. Aba, sasabihin mo sa magulang mo, siyempre, alin ba mas mahalaga yun? Di ba mas mahalaga ito? Sa bagay nga naman, may katuwiran, ano? Bukang may katuwiran. Eh, hindi niya nakita na dahil sa mantika, kaya siya kakain. Sige nga, kainin mo yung laruan mo. I-adobo mo nga yan. Ipirito mo nga. So, alin mas mahalaga at that point in time? Yung laruang nasira o yung mantika na bibilhin? Mas alam ng Diyos yung kailangan mo. Pinauuna niya yun. Dahil mas mahalaga yung mantika kesa dyan, kahit pa mas mahal binili yan. Dahil mas mahalaga yun, sapagkat yung mantika, it influence all the members of the family.
Amen? Kung sumunod na lang siya, yung palang tatay na nag-uutos, marunong doon. Kung nung sumunod siya, kinuha ng tatay, inassemble, pagdating niya doon sa mantika, tay, ito na mantika. Ayos na yung laruan ko. Amen? Amen. Ayos na. Siyempre, sinunod ka muna sa Panginoon. Hello? Marami hindi nakakaranas ng paggawa ng Diyos sa kanilang buhay kasi hindi nasunod sa Diyos. Kasi mas importante ito. Ask and you shall receive. Mga estudyante, pala-absent kayo dahil sa inyong mga project at exam. Yung mga pala-absent. Sinasabi ko sa'yo, naging estudyante din ako. Choir member pa ho ako noon. And choir practice nung unang panahon. Centuries ago. Hanggang alas 12 ng hating gabi ng Sunday. Pag Wednesday, ganun din. Meron pang Friday, may Saturday pa. Ang ginawa ko, mag-practice na mag-practice. Pagkatapos may exam kinabukasan. Hindi pa ako nakapag-aral. Panginoon, hindi pa ako nakapag-aral. Ayokong masiro. Biro mo yan, kakanta ako doon. Great is thy faithfulness. Tapos zero ako. Oo nga naman. Paano ka makakakanta? Great is thy faithfulness. Sabi ng teacher mo, great is thy faithfulness. Zero ka. Parang yung mga nag-exam din. Hindi niya alam yung sagot. God knows the answer. God knows the answer. God knows the answer. Allah. Ay matalino din yung teacher. Sabi niya, God knows that you got zero. Tapos kakanta ka. Hindi ako makakakanta, Panginoon. Alam ng Panginoon yan! Sabi ko, Panginoon, hindi ako. Kakanta ako. Pagkatapos may exam. Paano po yun? Kaya lang, sabi mo, sisimba ako ng linggo. Di sunod. Punta doon. Sunday school, paikinig. Buong maghapon. Hindi ako makapag-review kahit malang. Buong maghapon. May young people pa. Mayroon sa gabi. Kinabukasan, sabi ko talaga, Panginoon, this is the end of my life. Kakaya. Pagpasok ko sa room, nakalagay, exams, postpone for next week. May sakit ang teacher. Alin yun, praise the Lord mo doon? May sakit yung teacher o yung walang exam? Why? Because we ask, we seek, and we knock on door. Talaga napakabait ng Diyos. Amen? Unahin mo lang siya. Unahin mo lang yung ipinapagawa niya. Because He would say, He commanded us that we should seek first, that we should ask, and that we should knock on door. Pagpapaalala sa atin ang ating teksto ng ating tunay na kalalagayan na may kakulangan ng ating buhay. Na may mga bagay na hindi natin kayang tugunan. Marahil totoo yun, kapatid, kaya mo mag-produce ng para sa sapatos mo. Pero sa totoo, may kulang ka pa rin. Well, hindi ko pwedeng sabihin yung may kulang, yung may sayad. No. Hindi ko ibig sabihin mo yun. May kakulangan ang bawat isa sa atin. Ano ang kakulangan ng bawat isa sa atin ay kaunawaan ng salita ng Diyos. Marahil tayo ay nakakapag-memorya ng laksa-laksa ng mga verses. Pero hindi natin nauunawaan. Kaya nga, yung kakulangan na yan, ay sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Huwag lang palagi kulang ako sa pagkain ngayon, kulang. Huwag ka masyadong physical. Meron ka pang kakulangan espiritual. Marami, kaya siguro hindi sisimba ng hapon kasi akala nila okay na ang umaga. Parang nung unang panahon.
pag ako nakasimba ng Wednesday, carried na yan ng Sunday. O kaya, pag kami ay, doon sa amin ho, merong Friday Mass. Pag may Friday, hindi, okay na daw na hindi magmas ng Linggo. Kaya sabi nila, noong nagdoble na, Wednesday at saka Friday, sabi nila sa akin, baka sumobra ka. Nagkatapos ay dinagdagan pa ng Linggo. Nako, baka kaya ano na, lagpas na kayo sa langit. Ay, hindi ba, meron na ditong nasabihin, bakit naman kayo buong maghapon sa simbahan? Ano bagang ginagawa nyo dyan? Baka lagpas-lagpas na kayo sa sangkalangitan yan. Pero ang kaunawaan ng tao, mali. Paano ka lalagpas sa mga pangangailangan? Ang pangangailangan natin ay spiritual. Hindi natin maunawa. 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. Ano sabi ng salita ng Diyos? The natural man receiveth not that which is spiritual. Yan po ninyo, salita ng Diyos. Buksan niyo ang inyong Bible. And I'll give you another thing that we ought to understand. Verse number 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Alam niyo ba na bilang mga anak ng Diyos, although the Holy Spirit resides in us, He dwells in us. Pag ikay naligtas, are you saved? Yes. When you have received Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit dwelt in this mortal body. Kaya may tawag tayo diyan, the indwelling of the Holy Spirit. But you see, the Holy Spirit and His power is not really that He is limited, but He will not work when we are not submitted to His will. Hindi sa hindi niya kaya. No. That's what I mean. Ang ibig sabihin po, He would withhold His power. He would withhold His power to illumine us if we are not going to submit ourselves to Him. Kaya nga tingnan po ninyo sa John chapter 16 and verse number 23. Look at your Bibles. Bakit kung minsan sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos at marahil sa iyong pagkikinig ng salita ng Diyos, it's just a passing moment na wala kang naintindihan at ang Panginoon ay hindi man lang siya nangusap sa iyong puso. Na para magang ikay sumimba, pero labas dito ang salita at labas din sa kabila. That you have not been changed as a man when you first came to the church and received the Word of God. Bakit ho nagkaganon? Tingnan po ninyo sa John chapter 16. Ang sabi ng salita ng Diyos, verses 23 to 29. And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask, and you shall receive, that your joy may be full. Verse 25. These things have I spoken unto you in Proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in Proverbs, but I shall show you plainly of the Father. And that day you shall ask in my name, and I will say not unto you that I will pray the Father for you, for the Father Himself loveth you, because you have loved me and have believed that I came out from God. So bakit, sabi ng Panginoon, hindi ka nahihingi sa akin. I will be speaking to you in Proverbs. Ibig sabihin, hindi mo maiintindihan. Nakalanas ka na nasa simbahan ka, nasa Sunday school, nasa Bible study, nasa Bible reading, pero walang pumapasok. Paglabas ninyo sa Bible study, anong pinag-aralan nyo? Nasa Bible po yun pero
Anong sinabi ng pastor sa preaching niya? Nagsisigaw po siya doon eh. At nakita ko naman, ang kanyang hinahampas nga yung Bible. Pero walang naiintindihan. Kaya pagpasok niya at paglabas, pareho lang. You know why? Do you know the reason? It's because the Holy Spirit withheld His illumining power. At ano ang mangyayari, Julian? Para maintindihan natin, sabi ng Panginoon, you ask for understanding. Na habang ikay nakaupo, ang sasabihin mo, Panginoon, maunawaan ko ang iyong salita, at ang iyong salita, yun ang gagamitin ko para sa aking buhay. At kung may kasalanan ako, reveal my sin. At kung meron kang gustong gawin ko, i-reveal mo habang nagsasalita. And He will give you understanding. And the word that is spoken in Proverbs will become plain. Nakakaintindi ka na. Kaya paglabas mo, sabihin mo, praise the Lord, ako'y nakasimba. Yeah. Yung iba, sasabihin na, bakit pa kasi ako nakasimba? See, there is, meron tayong kulang. Nang kailangan ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingnan sa Galatians chapter 5, verse number 22. Galatians chapter 5, and verse number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Makikita natin bilang anak ng Diyos, ang kakulangan natin is the fruit of the Spirit in our lives. Sa ating buhay, kailangan natin yung bunga na yan. Kailangan natin maipakita, hindi lamang sa sanlibutan, kundi as a testimony that indeed the Holy Spirit dwells. But there must be the fruit of the Spirit. Paano nangyayari yun? Then you ask, and you shall receive. Kung minsan tayo ay ibang mga hinihingi natin, pero ang sabi ng Diyos, ang dapat na pangunahing hingin mo is the power and the fruit of the Holy Spirit. Have you ever asked the power of the Spirit? Have you ever asked for the fruit of the Holy Spirit? John chapter 15 and verse number 16. John chapter 15 in verse number 16. Ang salita ng Diyos ay nagwika. Sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may what? Give it you. Ito po yung prerequisite of the other things that you ask. First, ask for the fruit of the Holy Spirit. First, ask for the power of the Holy Spirit. Sapagkat yung mga bagay na ito ang mas kailangan mo, and all these things shall be added unto you. Hello? Did you ask for somebody else to be saved? Since was the last time you have asked the Lord, Lord, itong kapitbahay ko, itong kaibigan ko, kailangan niya pong maligtas? Have you ever asked from the Lord at ikay umiyak sa Panginoon? Kung ikay palaging umiiyak sa iyong problema, humihingi ka ng kaunawaan sa Diyos, kailan ka huling umiyak para sa bunga na hinahanap ng Diyos sa atin? If you are a Christian, are you a Christian? Yeah. Ang bunga na hinahanap ng Diyos sa'yo, hindi bungang araw. Ang bunga na hinahanap ng Diyos sa'yo is another Christian. Since was the last time that you have been used of God to bear a fruit? Minsan akala natin dahil may bahay, may lupa, maganda ito, may business, meron na yan. Well, God has blessed.
Kapatid, yan po ay material lang. God wants you to ask the fruit. The fruit that He requires. Sabi sa amin ng Matthew chapter 7, in verse number 16. Look at Matthew chapter 7. In verse number 16, and you shall know them by their what? Fruits. Makikilala tayo sa ating bunga. Do men gather grapes of thorns, or figs, or thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Ngayong umaga, let's have to look at ourselves. Anong bunga mo na sa Panginoon? Can you see somebody else na naging bunga mo sa Diyos? Fruit! A fruit, another Christian, na ikaw mismo ay ginamit ng Diyos para yan ay maligtas. Para yan ay maging bunga. And that is the spiritual fruit that the Lord so requires of us. Kaya ang sabi sa atin sa Matthew 28, di ba? Go ye into all the world and preach the gospel. Baptizing them in the name of the Father and of the Son, and teaching them to observe all things that I've commanded you. And now God requires us. Nasaan na yung mga bunga? Ito ang dapat natin ding hinihingi. Ito ang dapat nating ikinakatok sa Diyos. Ito ang dapat nating mga hinahanap na magkaroon tayo ng bunga na nais ng Diyos makita sa atin. Ang teksto natin, sabi ko sa inyo kanina, ay pagpapaalala na hindi lamang mayroon tayong pangangailangan, hindi lamang na dahil mayroon tayong kakulangan, kundi nagpapaalala sa atin ang klase ng Diyos na atin pong sinampalatayanan. He said, ask and it shall be given. Do you know that our God is a Jehovah Jireh? Amen, that He provides. Meron siya nung hihingin mo. Hindi ho siya kuriputsi. Hindi siya siya Diyos. God is a person. Buhay siya. He gives. Hindi siya bato na kahit ikay lumuhod doon sa bato, hindi gan sasagutin. Meron ngang kwento diyan di ba? Yung manginginom ng alak at nagpunta doon sa iyang simbahan at talagang nagpatira pa at sumihingi ng tulong, Panginoon, tulungan mo ako. Ay sabi nung meron din isang lasing pala doon tulog. Sabi niya, yung panga niya na hindi niya matanggal doon sa pagkakapako at saka yung kamay, matutulungan ka ba niyan? Sa bagay nga naman, malalim ho na proverbs yun. Na makukuha nyo lang pag mineditate nyo. Ano mo yan? Wala nang magawa. Bakit bato? Pero ang ating Diyos ay buhay. He created the heavens and the earth. Hindi siya yung Diyos na inililigtas mo pag may lindol. Hindi siya yung Diyos na nalalagyan mo ng ilaw kasi hindi makakita. Hindi mo yan pupunasan kasi hindi nga siya makapagligo mag-isa. May punasan mo na yung Diyos natin at punong-puno na ng alikabok. God gives because He is alive. Ano sabi ng Romans chapter 8 verse number 32? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us what? All things. Lahat ng mga bagay. Why? Because our God really is a good provider. At sabi niyan, you shall seek and you will find. Anong nagpapatotoo dito kung sino ang ating Diyos? God is the keeper of souls. Siya po nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen? He keeps everything.
Pinag-iingatan niya ang mga tao, pinag-iingatan niya lahat ng mga bagay. And so when we ask, it is in His hand. Huwag mong sabihin, nako, hahanapin pa ng Diyos. Hindi kagaya ng pastor na nawala yung kanyang outline, nawala na rin siya. Siyempre, may pupulot na iba. At ibibigay yun sa kanyang tagapagsalita. Buti na lang, kaya pala sila nandyan. Yan pala ang kanilang gawain. Kailangan palang itilagin natin lahat-lahat para meron silang ginagawa. Amen. Ayan, di may ginagawa na sila. Kasi baka sabihin nila mga puon to eh. Kapapangit na puon. Siya nag-iingat. Now, and then he said, knock, and the door shall be open. Anong ibig sabihin nito? God is sovereign. You know why God is sovereign? He controls everything. He opens the door, He closes the door. Kaya kung gusto niya mangyayari. Kung ayaw niya, isasara niya. Because we do not believe in coincidence. May coincidence nandito ka, hindi coincidence. Kalooban yun. Kalooban ng Diyos na marinig mo ang salita ng Diyos ngayon. May plano ang Diyos kung bakit naririto ka. Yung mga bisita, may plano ang Diyos kaya kayo naririto. He has a plan for you. As He has a plan for me. As He has a plan for Adam. Everybody else that has lived on this earth, God has always a plan. Kaya hindi coincidence na naririto ka. That is our God. And so He said, ask, seek, and knock. You ask simply, humingi ka. Do you know that the Syrophoenician woman, siya po ay inayawan ng mga apostol. Sabi nila, Syrophoenician woman yan. Hindi yan dapat lumalapit sa mga Hudyo. But the Syrophoenician woman came to Jesus. At nagsabi pa ng Panginoon sa kanya, it is not meet that I would give the meat for the bread for the children to the dog. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Sila ay itinuring na aso. Pero nagpumilit ang Syrophoenician woman, sabi niya, totoo po yun, Panginoon, na kami ay mga aso. Kami ay hindi naman kabilang sa iyong mga pinili. Kami mga aso, pero yung aso, yung amo niya, hindi ba siya kumakain ng mga nalalaglag doon sa hapagkainan ng kanyang amo? Kaya sabi ng Panginoon, great is thy faith. She came and asked. Ito po tinatawag natin, mga kapatid, the priesthood of all believers. Bilang mga anak ng Diyos, you just come simply and ask Him. Natatandaan din natin yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Marami na siyang doktor na pinuntahan, pero walang nakapagpagaling sa kanya. Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Mahawakan ko lang. Pero kaya pag-ilim. Nahawakan niya. At ano nangyari? Siya ay gumaling. Lumapit siya. Hindi siya lumayo. Hindi siya lumayo. Panginoon! Kailangan, Padrino, pakitawag na. Hoy, dali ka. Kaya kinakailan ng Padrino. Kaya kailan lumapit siya sa laylayan ng damit ng Panginoon. Amen. Simply you come in His throne of grace. Lumapit ka lamang at magpakumbaba. Huwag ka magmamataas sa Diyos. You just come to Him as you are. Huwag ka nang magpagilas, magpakitang gilas. Kilala ka ng Diyos. Huwag ka nang magpanggap na parang kailangan mo, nalalapit ako sa Panginoon. Kailangan sabihin ng Panginoon, hoy, kilala na kita. Anong kagagawa mo kanina?
Kung yan magagawa mo sa presidente ng Pilipinas, kapag meeting ka kay Napoles, at sasabihin mo, hindi mo siya kilala. Hindi ko kilala yan. Daming mga picture, ano? Pero hindi nila kilala. Pag may problema na, hindi na kilala. Pero nung may nakukuha pang pera, kilala, nagpa-party pa sila. Ngayon, may problema, nag-aalisan na yung mga kakilala. Buti na lang, Panginoon ko, hindi ganun. She has served all the crook in the Senate. Amen. And now, she is left alone. Lahat, wala nang nakakakilala sa kanya. Lahat ng mga kasama niya, nakasabwat niya saan? Doon sa DBM, nakasabwat niya doon sa lahat. Hindi na siya kilala. Iniwan siyang mag-isa. Pero maraming salamat ang aking Panginoon. Kung may problema, hindi siya aalis. Kaya nga ang gagawin mo, lumapit ka sa Kanya. Hindi kayo tatapuin. He that cometh to me, I will in no wise cast out. Lumapit ka sa Panginoon. You just simply come to Him by faith. Sapagkat sinabi niya, Lord, sinabi mo, lalapit ako sa iyo. Here I am. Call unto me, I am coming to you. Simply pour out what is in your heart. Si Hannah, wala siyang anak ng ilang mga panahon. Inaalipos na siya sapagkat wala siyang bunga. But she went into the temple and prayed. Umiyak siya sa Diyos. Sabi ni Eli, yung high priest, "Oy, ikay lasingga ka. Ikaw ngayon magtino-tino." Lasing daw yun. Hindi niya alam na siya nagpe-pray sa Diyos. Tingnan mo talaga, high priest pa yun. Dapat alam niya kung paano manalangin. Dapat alam niya na nananalangin yun. Siguro hindi siya nananalangin ng ganun. Na kapag kung minsan siya manalangin ay talagang tulo ang laway, tulo ang luha, tulo ang uhog. Sapagkat siya'y lumalapit mag-isa sa Diyos. At kung titingnan, parang luka-luka nga. Ay sabi, ikay lasing ka. Ikay mag-ayos-ayos ang aga-aga. Pero anong sabi ni Hannah? Eli, I am pouring out my heart to God. Humihingi ako sa Diyos. Sa Kanya, hindi po sa iyo. Hindi sa Israel. I am coming to God. At ano nangyari? She was given Samuel. Amen? Because she simply poured out what was in her heart. Ngayong umaga, buhay ang ating Diyos. Kaya sinabi niya sa atin, ask and it shall be given. Seek and you shall find. No! Keep doing that. Keep doing it. And the Lord is going to bring us and give us indeed what we need. But first, ask. Ask what we really need. Our need is spiritual need. Seek first the kingdom of God. Do first His will. And He will add everything to you. Let's all stand up. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon maipahayag ang inyong salita. Maraming salamat sa katotohanan Ikaw po ay mabait sa amin. Mabuti sa amin. Na kahit kailan, Panginoon, ang inyong inisip ay ang amin pong kabutihan. Noon po kami napahamak, Ikaw ay bumaba at sinuong mo, Panginoong Diyos, ang krus ng Kalbaryo, ang kahihiyan, ang kahirapan, para lamang kami po ay mga ligtas. Na makita mo, Panginoon, na papariwara ang aming buhay. You gave your life for us. At maraming salamat na hanggang ngayon ay hindi ka po nagpabaya sa amin. Kaya nga po, ngayong umaga kami lumalapit, nagpapasalamat sa pagkakataon. Na muli, ito binuksan mo sa amin upang ang pribilehyo ng anak ng Diyos ay amin nga pong gampanan. At ito po ay mahalin sa amin, buhay. Na kami lumapit sa inyo sapagkat pinalalapit niyo po kami. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Pagpalain mo po ang invitation sa pangalan ni Jesus. Amen.